Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong katarungan ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, lumabas ang mga ulat na ang pangalawang Pangulo Sara Duterte ay tuluyan na raw nagwagi sa Korte Suprema matapos ang isang selyadong desisyon na nagbasura sa lahat ng banta ng impeachment laban sa kanya. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga kalaban sa politika habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanang ang agila ng Davao ay muling nakatayo ng matikas sa gitna ng hiyawan ng sambayanang Pilipino. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan sina dating Senadora Leila de Lima at Pangulong Bongbong Marcos ay tila nahulog sa sarili nilang bitag at tuluyang na-caught off guard sa bilis ng pangyayari. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina ng hudikatura, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang lumabas ang mga dokumentong selyado ng ginto at bakal na nagpapatunay na ang lahat ng paratang ay naging abo lamang sa harap ng bagsik ng batas. Ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba habang ang mga pader ay tila naglalaway sa takot dahil salamat na hindi na kailanman mabubura ng anumang yaman habang ang buong Pilipinas ay nananatiling tulala sa bangis ng tagumpay na Sa balutan, wala nang kukurap at wala nang bibitiw dahil ang bawat segundo ay tila isang dekada ng paghihintay kung kailan tuluyang aamin ng administrasyon sa nakapanlulumong kaganapang ito na ngayon ay bulgar na sa bawat sulok ng internet. Abangan ang nakapanghihilakbot na pagbubunyag sa mga susunod na sandali bago pa man burahin ng mga naghaharing uri ang balitang ito dahil ang katotohanan gaano man ito kapait, kasing init ng apoy at kasing bangis ng tadhana ay nakabalandra kung maganda ang sitwasyon ninyo. Okay? Meaning, kayo ay nakakakain ng 3 times a day, meron kayong pang-aral sa mga anak ninyo, meron kayong pang-healthcare, at nakakapagbakabakasyon pa kayo ng kunti, mga palangga, kahit dyan lang sa ating bayan. Pero dahil hindi nga ginagawa ni Bangag, inuubos ang pera ng hayop na yan, yung kanilang mga kasabwat, yan, si Lacson, si Soto, si De Lima, si Trillanes, lahat ng mga hayop na yan, mga tongresista, na nandyan na nanggigipit kay Sara Duterte dahil sila ay nakatanggap ng mga mali-maleta, yung mga hayop na yan. So ito ngayon ang dramatization 101 ni Bangag. Dahil ang dami talaga nagsasalita. Sa social media, ginugurgur tayo, di ba? So ang gusto nilang mangyari, kunwari ay mayroong planong pagpapabagsak sa kay Bangag. Pero ang totoo, siya mismo ang nagpapabagsak sa kasarili niya dahil sa kanyang kapalpakan, sa kanyang kasinghutan, na tumutulo na yung sipo niya, kulang na yung luga niya, yung dugo niya, mag-explode lahat sa tenga niya, sa lahat na sa lahat ng opening sa katawan niya dahil sa pagiging addictus niya. Reason ito, alam mo, ito yung ginagawa nilang self-co data, okay? Self-co para i-justify na kunyari may nagdidestabilisa ng gobyerno para humingi siya ng emergency powers. Although, dyan yung balita dyan, okay, magkaiba kasi emergency powers yun eh. Asa na yun? Excuse me. Okay. Dito sa, dyan sa Kongreso, o sa bahay ng mga magnanakaw, ang sabi dito, okay, 2 hours ago, government must be able to act quickly to stabilize pump price, okay? Yung pagtaas ng crudo o ng fuel. Sabi dito, basahin natin. Okay? Magbibigay ang House Bill magbibigay ang House Bill 8418 at 8469 kay Bangag ng stronger at more flexible tools sa pagpoprotekta sa mga Pilipino mula sa pagtaas ng presyo ng produkto, sabi ng kanyang asong si Boje D, House Speaker Boje D. So, pinasa nila itong pagbibigay ng emergency powers kay Bangag para daw ma-control ng gobyerno yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Dahil concerned daw si Bangag Julul. Kung concerned si Bangag, in the first place, pag upo niya, hindi sila nagnakaw, hindi sila nag-hoard, hindi sila nagnakaw ng mga mali-maleta.
na bawat ahensya ng gobyerno, pinagnanakawan nila yung kanilang lahat illegal logging, lahat na lang ng illegal ay ginawa nila. Di ba? Ngayon, mga kababayan, ang sabi dito, kasunod ito sa pag-aproba ng Kamara sa dalawang panukala na nalayong bigyang otoridad ang Pangulo na bangag na pansamantalang suspindihin at tapyasin ang fuel excise tax at suspindihin ang mandatory biofuel blending sa ilalim ng Biofuel Act. Alam mo kung tutuusin, maganda sana na talagang i-suspend yung excise tax na yan para sa mga malalaking negosyante. Pero ito, mga kababayan, maganda lang siyang basahin. Pero hindi ito i-apply ni Bangag. Kasi kasabwat nga niya yung mga negosyante. Kasabwat nga niya yung mga greedy na yan, ninanakaw nga nila yung pera ng bayan. Tapos through this emergency power chuchu na ito, na layunin na isuspindi ang excise tax para sa kaalwanan ng taong bayan. Ito isang kadyotahan. Sabi ko nga, mga palangga, okay? Ang ginawa ng Bangag, una pa lang, pag-upo pa lang niya ay pagnanakaw. Okay? Ang sabi dito, ano nagsabi dito? Sabi ng Speaker of the House, ni si Boji, na asong ulol din nila, the goals of these twin measures is to protect the purchasing power of every Filipino household and ensure the stability of our economy, by giving the President Bangag these tools, we are strengthening government's ability to keep fuel, Isang malaking kasinungalingan, isang malaking kadyotahan. Sabi ko nga, maganda dahil may oversight, ayan, dinaan sa Kongreso, para kontrolin ang mga negosyante, para magsamantala dito sa presyo ng mga bilihin, or yun nga, suspendihin ang taxes dyan sa fuel na yan. Isang malaking dramatization 101 yan, mga kababayan. Dahil more than that, ang gusto nilang kontrolin talaga ang kalayaan natin magsalita, kalayaan natin magmura sa mga putang inang mga kawatan. Kaya gusto niya, more than that, emergency powers through Congress, ang gusto niya, emergency powers through self-co-data, na kunyari nga, mayroong gustong magpatumba sa gobyerno, pero ang nagpapatumba sila mismo, dahil addict, di ba, addictus, kawatan, ang pulboron, kasabwat sila, di ba? Kumusta na yung alitag-tag? Sisidat? Kumusta na yung mga malalaking sindikato? Wala kontrolin. Yung mga malalaking negosyante, kasabwat din ni Bangag. So yung mga kadyotang emergency powers na approved din sa Congress na yan, mga palangga, sabi ko nga, maganda yan kung ipapatupad sa tama, kung gagawin dahil concerned siya sa mamamayang Pilipino. Kaso hindi nga siya concerned. Pinagnakawan ka kayo ng hayop na yan. Sabi ko nga, 206 bones. Ni Bangag, nabulok-bulok na, nabutas-butas na, pati utak niya. Dahil sa kasisinghot, ang nagbuo ng bones ni Bangag ay taong bayan. Dahil ang ninanakaw niya, ang sinisinghot niya, ang nilalaklak nilang alak ay galing sa pera ng bayan. Kaya ang ginagawa ngayon, kunwari, heavy tayo, mag-order tayo ng mga razor. Kasi mayroon nakaamba, may na-intercept kami na ganito, na ganyan. Pero ang totoo, para lalo silang magkaroon ng powers para patahimikin ang mga supporter ni Inday Sara, ang mga Pilipinong nag-aal sa balutan dahil sukang-suka na sa Bangag administration. Dahil magkakasabwat na nga lahat ngayon ang mga kawatan, ang mga dilawang kaing suka, ang mga NPA, ang mga rebelde, ang mga support na katulad ni Trillanes na male-maleta ang natanggap ayon sa ating Marines and soldiers dyan. Ito yung reason kaya gusto ni Bangag na magkaroon ng emergency powers, more than that, from Congress. Yung emergency powers para sikilin kayo. Kaya ito yun, yung kunwari, may nagpaplano sa kanila na pababagsakin sila. And another thing, nakita nila yung Pulse Asia survey, nabagsak si Bangag. Di ba? Noong mga nakaraan, nag-negative pa nga. Ito the lowest level. Okay? So ngayon, bagsak pa rin. So ito ay patunay na mga palangga, yung kanilang mga galawan, okay? Para ikaw, ako, pwede nilang sikilin, pwede nilang arestuhin pag nagdadakda ka.
Kasi nga, parang martial law na, undeclared martial law lang. Pinatatahimik na nga, di ba? Yung mga media ngayon, bakit sinasabi nating tahimik sila? Kasi nakatanggap sila ng male-maleta. So, ang palalabasin nila, tayo ang destabilizers. Palalabasin nila ang masuporta ni Sara Duterte, palalabasin nila ang mga Pilipino na nag-aaklas, nag-aal sa balutan, dahil dito sa kahayupan ng mga bangag, tayo yung nanggugulo. Pero ang kung tutuusin, sila ang nanggugulo, sila ang nagnanakaw, dahil in-expose sila ang mastermind. Si Bangag ang mastermind ditong self ko na ito. Na kunyari, sige, may na-intercept tayo, pero guluhin natin ang mamamayang Pilipino para ma-justify natin na mag-declare tayo o bigyan ako ng emergency powers to control the what? Ang emergency power na gusto ni Bangag, to control the budget. Para gusto nila, kunyari, may control para daw ang presidente ay may control para sa pondo ng bayan para mailaan sa mga mamamayang kaluluoy. Ito'y lahat kadyotahan. Nakita nyo naman na kontrolado na nga nila, male-maleta na ang expose ni Zaldico na dating chairman of appropriation, nakaalyado nila, pero dahil sinikil din nila, binaboy din nila, ayun, nagsalita. And ito ang ating mga soldiers na mga dating staff or bodyguard ni o security personnel ni Zaldico. Yan ang gusto nila gawin nilang what? Sisindakin kayo mga palangga. So parang martial law na nga. Ito yung mga drama nito. Nakita nyo ba? Kaya sabi ko nga, kayong mga mamamayan, kung hindi kayo kikilos, kayong may mga balls, yung mga PNP, AFP, mga duwag, mga putang ina, mga duwag. Ang nakikinabang lang, andyan yung mga PNP chief, di ba? Andyan si Browner, okay, na lumalamas ng susubels, okay? Di ba? Pasakay-sakay kunyari, di ba? Doon sa sports car ng isang susubels para mag-drive, chuchu-chuchu. So dyan, mga kababayan, yan ang mga leader ninyo, kung hindi mahilig sa bilat, sa boto, sa buli, sa susubels. Ganyan kalaswa ang inyong gobyernong Bangag. Gustong kontrolin, gusto kayong kontrolin. At gusto nila yung sa social media kasi very powerful. Tandaan niyo si Pangulong Duterte nanalo through social media at napakalakas natin talaga sa social media since 2016 yung nagmamahal kay PRRD. Kaya nga si Bangag sumakay sa mga Duterte. 'Di ba? Sumakay sa mga Duterte. Okay? Tayo'y nabudol. Akala natin ay para sa pagbangon muli, chuchu-chuchu, yung pala para sa pagbangon nila. So gusto nilang kontrolin ngayon yung narrative sa social media. Kasi talo sila dyan eh. Kasi ang Marcos Bangag, si Lisa Tanas, nagbabayad pa ng, di ba sabi ko, si Satanas pa lang, 5 milyon na ang binabayad niya doon sa chumup-chup ng boto ni Katie. Remember that? Yung chumup-chup ng boto ni Katie, na tinalaga niyang special envoy, mga kababayan, yun ang troll firm. Okay? Troll firm / farm ni Lisa Tanas, doon na pupunta ang pera ng bayan. So, hindi nila makontrol sa kabila ng kanilang mga ensimadang mga balahura, na mga dugyot, na mga pangit, di ba? Na mga mukhang mga sungi. Ngayon, yung mga itsura na parang ano tawag ito, mga mukhang palakampuyat. 'Di ba? Yun, hindi nila kayang kontrolin kasi still yung tunay na sumusuporta kay Pangulong Duterte, talagang makikita mo wherever you go. Ako lang ang pwede makapagsabi because I travel the world. I travel the world. I travel from Europe. Nakita ko ating mga kababayan, 'di ba? Nakita ko mga palangga doon na pag naglalakad kami ni Spoke Sari, talagang ang mga alindog namin kinakabog. Ay, Miss Marlica, Spoke Sari, ganyan-ganyan. Wala kang makitang mga dilawan doon na mga bangagan na mayroon silang malaking pagtitipon. May nakita ba kayo? Dapat ipinagmamalaki na yan ng mga ensimada, ng mga julul, ng mga kawatan, ng mga alipores ni Marcos Jr. Wala silang maipagmalaki na nagtitipon-tipon ng mga Pilipino kasi isinusuka sila ng Pilipino. Well, during that time, nung tayo ay hindi pa natin nalaman ng mga bangag, nakikita ko yan dahil mga Zoom meeting na yan, kinokonek, nagtatatawag yung mga
kamag-anak ni Satanas, yung mga tao ni Bangag, para magkaroon lang ng mga Filipino, what do you call it, participants during Zoom meeting, at yung mga rally-rally, meron tayo nun. Sino yung nasa likod nun? Na mga rally-rally natin, di ba? During the Marcos Duterte, yun pa yung team natin. Solid mga Duterte yun. Binit-bit lang si Bangag. So dahil hindi kayang italunin ng Bangag supporter o ng Bangag sa kabila ng maraming pera nilang ninakaw, so ngayon gusto nilang kontrolin yung narrative. Dito sa social media, kaya nga yung ating mga Facebook pages ay nire-report, pinapa-take down. Alam niyo naman yan, 2 Facebook page ang pinatake down sa akin in the past, pero buhay pa rin ako, di ba? So yan ang gusto nilang kontrolin. Kaya yung mga kunyari may nagdagdag sila ng mga fence dyan, yung mga barikada, na mga kulang na lang, patay nila yung mga Pilipino dahil sa putang ng barikada na yan. Yan ay pagpapakita na ibig sabihin, ang gobyerno ni Bangag ay unstable. Ibig sabihin, bagsak. Bakit ka mo? Hindi ka magkakaroon ng mga ganyang heavy security chuchu kung alam mo, panatag ka na ang Pilipino ay satisfied. Through what? Through education program, healthcare, kabuhayan, na now, mga jeepney drivers ngayon, umiiyak dahil ang kanilang increase sa pasahe, hindi enough, piso, ganyan-ganyan na sinasabi nila. Hindi sinasabi nila sa sobrang halos nag-times 2. Ang from 55 daw, based doon sa nabasa kong article, from 55 per liter, nasa 105 na ngayon. Tama ba ako mga palangga? Tama ba yung balita? So anyway, tapos yung pasahe, $1, 1 peso lang ang idadagdag. So kulang pa rin. Although nagbigay-bigay sila ng mga ayuda na 5,000 pesos dyan sa Maynila, pero lahat ba nabigyan ng ayuda? Yun ay mga optics lamang. Binigyan kayo ng 5,000, nagkagulo pa. Doon sa pilahan, parang may nagkakagulo na naman. So ito, unstable ang gobyerno, kaya ngayon naglagay sila ng razor. Para gurgurin kayo mga kababayan. Kasi sabi ko, through social media, even tricycle drivers, taxi drivers, Uber drivers, yung mga Grab drivers dyan sa atin, sumisigaw yan ng hustisya, sumisigaw yan ng kaalwanan. Pero anong ginagawa nila ngayon? Wala. Yung pataas-pasay na yan. Kaya kalulukoy talaga kayo. Kaya 2022 pa lang, nung sinabi ko sa inyo na ang bangag ay bangag, tagang talamak ang kawatan, you have to act now. Kasi lahat yan, yung mga drama-drama nila, kunwari lang, mga kababayan, pero hindi magtatagumpay yung self ko nila yan. Okay? Ito naman, it's just sad dahil nga itong mga akala natin, ito nga yung mga dilawan, itong mga, wag na natin anuhin yung NPA align kasi kahit sinong presidente, yung mga NPA align, gumagawa talaga ng eksena yan para magkapera yung mga putang inang yan. Pero etong mga kakamping na mga inutil na galit kay Marcos Jr. o sa pamilyang Marcos, isinuka na nila mga magnanakaw noon, ngayon kinain na naman nila katulad na lang ni Cristidi na namaga na, pati kipay niya namaga na lahat. Ewan ko, karma na siguro yan. At ngayon, di ba, may parang drama-drama pa, pumunta pa ng Newport Beach siya nung nanalo si Bangag. Dahil dito nagpagamot-gamot, chuchu-chuchu, tapos later on, bumalik. Dahil hindi na kinaya, kinain niya na yung suka niya, di ba? Di ba, sabi ni Cristidi dati, pag nanalo ang mga Marcos, aalis siya sa Pilipinas, which is true, umalis siya. Pero bumalik na siya ngayon, kinain niya yung suka niya, hindi ko alam kung matitigi na ba siya kasi bloated, namamaga ang mukha, tapos ngayon, wala rin paninindigan. Kaya yung mga putang inang yan, yung mga Aquino na yan, lahat yan, mga salot din sa bayan. Kasi niloko kayo. Yung mga nag-EDSA na nagmamahal kay Ninoy. Niloko kayo, galit na galit kayo kay Marcos, sa mga Marcos ang pumatay sa Aquino, ganyan-ganyan, kay Ninoy. And now, yung anak niya na nagsabi na pumatay ang mga Marcos, pamilyang Marcos sa kanyang tatay, ayon ang bilat niya, kasama na ang bilat ni Satanas. Kaya ngayon, magkamukha na silang bloated. That's what you call karma, girl. Okay? Kinakarma talaga ang mga sinungaling. Remember that Cristidi, ipapapatay pa si Palsis, yung kapatid ng isang ulol na Palsis. Bloated na rin yon. Okay, mga kain-suka. But ganun pa man, mga kababayan, okay, eto yung ginagawa nila. Dahil malaya tayo sa social media, ginugurgur tayo. Sabi ko, ako ilang beses ako ginugurgur. Di ba? Marami akong buhay. Kung may siyam na buhay ang pusa,
Di ba? Mas marami ang buhay natin sa social media kasi pwede lang tayo mag-create. Di ba? The problem, eto ang gusto nila ngayon palabasin. Na si Kapitan ganito, si Kapitan Ingo, di ba? Si ganito, si former military Chuchu, may balak na ipatumbahin ang gobyerno. Sila lang yan. Dahil mga kababayan, hindi mo na kailangan patumbahin ang gobyernong tumba na. Paano mo papabagsakin ang isang addictus na presidenteng addict na tumutulo na lang sa UN yung kanyang utak? Sabi ko nga, cerebrospinal fluid yata yung lumabas sa kanya. Hindi uhog. Dahil baka butas na yung utak niya, mo payatot, anytime babagsak na yung putang inang yan. Diba? Magugurgur na yan. So yan ngayon. Okay, yan ngayon. Ito naman mga media, natatahim-tahimik. I mean, na walang ginagawa, na dati ng panahon ni Pangulong Duterte, napakaingay ng mga yawa na binibigyan sila ng laya. Di ba? Lahat sila, dilawan, pulahan, dilawan. Kahit anong klaseng kulay ng panahon na yon, hinahayaan ni PRRD na magkaroon ng malayang pananalita ang mga rebelding komunista, binelcome pa niya sa Malacanang. Binigyan pa ng pwesto na baka sakali na magkaroon ng unity, tunay na pagkakaisa. Ipinalibing ang ama ng mga magnanakaw, di ba? Pero ang mga traidor, ang isinukli kay Pangulong Duterte, ay kinidnap ng mga hayop. Kaya naman, mga kapalangga, sabi nga, it's good thing na may isang Japanese researcher na nagsalita, excuse me, nung March 11 about it. So good yan. Yun yung mga gandang development. Pero ganun pa man, sa bayan natin, okay, yung self-co data na yan, yan ang gustong i-push ng mga bangag para kontrolin, para pigilin ang inyong malayang pagsasalta. Baka nga yung Facebook o yung social media, pag nagkaroon ng emergency powers, chuchu si bangag. You know, kaya sabi ko nga sa mga kababayan natin, whether ano man ang political color niyo, if you love your country, manindigan kayo. But I don't know kung kailan kayo manindigan. Kayo naman ang naghihirap. Diba? Lalo na ngayon sa gitna ng gyera. Ang mga OFW nagsiuwian. Ilan magkano lang ibibigay sa inyo, kayo mga OFW? Kung wala kayong savings, for sure, naniniwala ako na majority sa OFW ay walang savings. Bakit? Pag sweldo ni OFW, padala agad. Pagbayad sa bahay, sa kuryente, pag aral ni ate, kuya, ni bunso. Saan kayo ngayon palangga? Nga! Magkano ibibigay sa inyo ni bangag? Kung meron ibibigay. Kasi yung unang umuwi na namatay doon sa Israel, ang binigay lang, ano ang sinabi doon sa balita? Nagbigay ang pamahalaan ng Israel ng financial help dito sa kay